Good morning and welcome to our daily Breakthrough broadcast. Ako po si Pastor Paul Del Rosario from Breakthrough Faith Community. We are here to read the Word and we are here to experience God's Word today. Ang purpose po natin dito sa pag-gather natin online every day at 6 a.m. is to be established in the Word of God and to be established in prayer. Kaya everyday po ay ginagawa natin itong gawain na ito na pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin. Ito po ay live broadcast. At ito po ay isang paglalakbay na ginagawa natin. It's a journey that we are doing right now. Mula sa Matthew chapter 1 ay nasa 1 Corinthians chapter 12 na tayo. At tuloy-tuloy lang po yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Wala tayong nilalaktawan or nilalampasan na verse. It's a verse-by-verse reading every day ang ginagawa natin. So, join me. Around 30 minutes lang po ito. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. At tayo ay manalangin. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Kamusta po kayo sa umagang ito? I hope that you are doing well. And handa na tayong harapin ang Miyerkules ng umaga. Ang Miyerkules na ito ay handa na nating harapin. Simulan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kamusta po kayong lahat sa umagang ito? Pwede po ba hilingin ko na rin sa bawat isa? Pakishare na lang po itong live broadcast natin today. Ayan, salamat po ng marami. Tuloy-tuloy lang po yung pag-share natin. Mas lumalawak po, malaking bagay po yung pag-share natin ng ating live broadcast. Mas lumalawak yung nare-reach out ng ating breakthrough broadcast kapag ating itong i-share sa ating mga Facebook feed, sa mga GC group chats natin, and even sa mga personal chats natin sa ating mga kaibigan. I-share na lang po natin ito upang lalo pang lumawak yung nare-reach out. Mas marami pa tayong makasama dito sa ating daily breakthrough broadcast. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tinutunghayan natin ang sulat ni Pablo sa mga tiga-Korinto. Ayan, kahapon po sinimulan natin yung bahagi na illustration ni Pablo. So again, ulitin ko po, ito ay illustration. Nung variety ng gifts pero one spirit. So ang illustration na ito ay kasunod nung sinabi ni Paul, variety ang gifts natin, different gifts, but one Spirit, one Lord, one God. Sinabi ni Apostol Pablo yan. I-illustrate niya to through the gifts that he will mention. Hindi po to exhaustive. Anong ibig sabihin ng exhaustive, Pastor? Pag sinabi mong exhaustive, ito na ba lahat? Lahat ba ng sinulat ni Paul, ito na ba? Hindi. Kumbaga, kailangan yung isa dito ay meron ako, di ba? Yung hindi mababanggit ba dito ay hindi gift ng Spirit? Hindi po. Amen? Again, this is illustrative. Illustration to ni Paul. So, marami pang ibang mga kaloob ang Spirito na nire-reveal sa kanyang worshiping community. Ito lamang ay illustration ni Pablo kung paano na iisang Spirito, maraming varieties of gift. Maraming iba't ibang klase ng kaloob. Muli nating basahin yung verse 8 kasi nais nating tunghayan sa umagang ito. Yung patungkol sa unang dalawa na binanggit ni Pablo dito na kaloob ng Espiritu. Simulan ulit natin, basahin natin ng sabay-sabay. Lahat ng mga kasama natin ngayon sa umagang ito. Pwede niyo po ba akong samahang basahin dito? Nasa screen po natin ngayong gabing ito. Ngayong umagang ito, sorry. Sapagkat sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan. Di ba? Ano yung ulit yung sinabi natin kahapon? Yung kung paano nag-play ng words dito si Paul. Ang isa, ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu, ang salita ng karunungan, at sa iba naman ay salita ng kaalaman ayon sa iisang Espiritu. So kahapon, ating nabanggit sa ating readings, sa ating binasa, kung papaanong ang talatang ito ay paalaala. This verse is a reminder from Paul, paalaala ni Pablo na ang bawat mananampalataya ay binibigyan ng natatanging kaloob. Sa isa, sa iba. Sa isa, sa iba. Ngunit, iisang Espiritu. Hindi lahat pare-pareho, sabi natin kahapon, hindi lahat pare-pareho, ngunit lahat ay galing ng iisang bukal, pinagmulan. Iisa lang yung bukal na pinagmumulan ng kaloob.
ito ay ang banal na Espiritu mismo, the Holy Spirit Himself. No? Iba-iba man ang paraan ng pagkilos ng Espiritu, sabi natin, iisa ang layunin, ang kabutihan ng lahat at pagbuo ng katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. And yung isa sa mga pinaka na nagmarka sa akin kahapon na nasabi natin is yung ang bawat kaloob ay tanda ng presensya ng Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan. Kapag na-exercise sa isang worshiping community, na-exercise yung gifts, it is a living proof, it is a sign that the presence of God is moving in our midst through the gifts that we share sa pamamagitan ng mga kaloob na i-share natin sa worshiping community. Ito ay tanda ng presensya ng ating Panginoon. Sisimulan ko yung talakayan natin, no? Kasi kalimitan sa atin, dualistic, no? Dual, para bang magkalabang mundo yung ating tingin ngayon pagdating sa paano ba to? The natural and the supernatural. No, meron tayong parang dualistic. Ang tawag doon is dualistic view, no? Which is dapat in a way ay mai-correct natin, no? Mai-correct natin tong bagay na ito. Kasi dito pumapasok kasi yung pananaw, pag ganun yung ating pananaw na parang magkalaban yung natural and supernatural world, yung hindi pangkaraniwan at pangkaraniwang mundo at hindi pangkaraniwang mundo. Para pa silang magkalaban, oppose sila. Parang tuloy, pagdating sa spiritual gift, ganun yung tingin natin, may mga supernatural, miraculous gift, tapos merong mga natural na gift. Hindi naman yun yung intention ni Paul na ipakita dito. Maging malinaw po sa lahat na hindi intention ni Paul na ipakita na yung speaking in tongues is a supernatural and then merong natural na mga gift. No? Ito rin po yung pagkakataon na kinokorek din ako. Habang ang maganda talaga dito sa ginagawa natin, kasi nauuna akong nag-aaral. So ako mismo nako-correct. Yung bang talagang parang umilaw sa isip ko, yung sinabi nung isang manunulat, no? Ang manunulat na yun ay si Mule or si Mule ang kanyang apelyido, CFD Mule. Sabi niya kasi, may danger doon. No, merong delikado yung ganong pag-iisip natin, lalo na sa mga Pentecostals. Very Kaya maging maingat tayo dito. No? Hindi ko rin alam kasi pinag-iisipan ko pa hanggang ngayon. Hindi ko rin na maaari ba na mawala sa isip natin yon na between the supernatural and the natural. No? Na parang ang iniisip natin, si Lord, kikilos lang siya in a supernatural way. No. Ang point lang ni Mule dito, gusto kong banggitin po ito para at least magkaroon tayo ng mas tamang idea about the spiritual gifts, no? Kasi nga, yun nga na-distinguish natin ngayon kapag speaking in tongues, 'di ba? Kapag interpretation of tongues, kapag may nagbibigay ng word of knowledge, parang supernatural siya. No? Parang kakaiba siya. Tapos pag nakakita tayo ng miracles, parang napapawaw tayo kasi it's a supernatural. Ang sabi ni Mule, papaano kung ang isip natin, yung mga miracles ni Lord, natural na nangyayari yan because of your faith. Nakikita ko yung punto niya doon. Na because of your faith, natural na nangyayari na may miracles ka everyday. Kasi ang iniisip natin, yung miracles is supernatural na hindi pangkaraniwan na nangyayari na hindi pwedeng mangyari sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Ganun din po sa gifts. No? Na minsan nagkakaroon tayo ng dualistic na pananaw na itong tongues, itong word of knowledge, itong interpretation of tongues, these are supernatural gifts. What if, sabi ni Moot, what if natural, i-treat din natin sila as a natural gift? Diba? Natural na tayo ay nagtatangs. Natural na tayo ay nagbibigay ng word of knowledge. Natural na nagbibigay tayo ng word of wisdom. Ang punto lamang niya is wag nating itag yung mga gifts na ito as something that is, ito supernatural to. Kasi ako po nakarinig na ako ng ganun turo Kumbaga, nilagyan niya ng parang
pagkaka-designations, may mga designation, ito supernatural gift to. Ito natural gifts to. Hindi po eh. Nalilimitahan natin si Lord na parang ang limitation ni Lord is on the supernatural lang. 'Di ba? And then pag sinabi nating natural gift, gift of leadership, gift of administration, more in a human knowledge na siya. Lumalabas na human knowledge na parang mas mabigat yung participation ng pagiging tao natin, 'di ba? Kasi doon sa dualistic na view na 'yon, ang tawag doon dualistic na view na tinitingnan natin yung mundo as a natural world and as a supernatural world. And I for one ay ganun din tumingin. No, kaya ngayon po habang binabasa ko 'to, etong sulat ni Moule, CFD Moule, talagang parang ako personally sabi ko, may point siya dito. May point siya dito. Hindi dapat natin lagyan ng distinction yung mga gifts as something that is supernatural, miraculous, and then yung isa natural, parang human, 'di ba? Hindi po eh. So, hindi naman kailangan yung condition is very supernatural para kumilos ang ating Panginoon, 'di ba? Parang si Lord kikilos siya in a not normal occasions, no? Well, si Lord kaya niyang kumilos in a natural and supernatural way. So, when it comes to the spiritual gifts, no, ang punto lamang natin dito siguro ay wag nating itag, i-label yung mga gifts as something that is parang spiritual, supernatural, and then this one is something that is natural, no? Sa usapin ng spiritual gifts, no, at ang kilos ng Diyos, no. Siguro ako'y sumasang-ayon dun sa view na wag nating itag as natural and supernatural na paraan. Dapat tayong mag-ingat, no. Sabi ni Moule, dapat tayong mag-ingat sa pagtingin sa Bible, no. Gamit itong parang dalawang dualistic na worldview, pananaw, parang magkalaban na pananaw no? Yung natural world, kung saan lahat ay nangyayari ayon sa batas ng kalikasan, and then the supernatural world, kung saan talaga kumikilos si Lord. Parang si Lord nalilimitahan lang siya sa supernatural world. Now, ayon kay Moule, no, para kay Moule, delikado itong ganitong pananaw dahil nalilimitahan natin yung pagkilos ng Diyos na sinasabi natin, si Lord, He moves in the supernatural. Parang gumagalaw lang siya sa supernatural. No? And wala siyang kinalaman na normal na pangyayari ating mundo. So, tingnan natin ang lahat, no? Kilos ng Diyos. Bilang bunga ng tamang or tamang ugnayan sa ating Panginoon. Ayan. Dali lang po. Dali lang po. Ayan. Tingnan natin, no, yung both supernatural and natural bilang bilang pagkilos ng Diyos, no, bilang pagkilos natural na bunga ng tamang ugnayan, bilang natural na result, no, or fruit ng tamang ugnayan sa ating Panginoon. Yung mga miracles na it can happen naturally because of our right relationship with the Lord. Huwag lang natin siyang tingnan as something that is supernatural, yung miracles. Tama ang ugnayan mo sa Diyos, yung pananampalataya mo ang umiiral, kaya natural na kikilos ang Panginoon. Amen po ba? Tama ang ugnayan mo sa Diyos, tama ang pananampalataya natin sa Panginoon, kaya natural yung iyong mga kaloob ay ibinibigay at yung mga kaloob ay nagfa-function. Yung mga kaloob ay kumikilos. Tama po ba? Amen?
And may point dito no? May punto talaga dito Kasi tayong mga Pentecostals, parang ang tingin natin si Lord, He will move in the supernatural Parang nililimitahan natin sa supernatural lang si Lord. And even sa gifts, tinitingnan tuloy natin na mayroong mga gifts na supernatural na sandali po. Ayan. Let's look at it as something si Lord, yung move ni Lord, yung gifts ng Spirit, wag nating i-distinguish between a natural and a supernatural. Amen po. Yun lang naman Yun lang yung punto natin dito. God can move, the Holy Spirit can move naturally and supernaturally. Amen. And sa pananampalataya mo at ugnayan mo sa Panginoon, kumikilos siya. Amen. So, kung yung miracle, we look at it as supernatural, okay lang yan, walang problema. Pero let's also look at it naturally because of your faith. Your faith has made you well. Yung pananampalataya mo has made you well. Amen. Yung pananampalataya ng tao na ito, yung ugnayan niya sa Diyos, ang nagdulot ng kaloob ng Espiritu sa kanyang buhay. Ayun. Sana po naunawaan natin ng kahit papaano yung aking punto dito. Kasi as Pentecostals, dito tayo, prone talaga tayo. Prone tayong mag-fall into thinking na si Lord parang supernaturally lang siya kumikilos. Parang binibigyan natin ng boundary si Lord na sa supernatural lang siya. There is a natural world. Hindi natin kailangan lagyan ng distinction. Ito, kumikilos si Lord both naturally and supernaturally. Now, punta tayo ngayon sa word of wisdom. Now, word of knowledge. It is the first and second grace gifts. Una at pangalawang grace gift na minention ni Paul. Word of wisdom, word of knowledge. Yung word, sa discussion na ito ni Paul, yung word dito, it refers to, communication. So, kino-communicate yung wisdom. Kino-communicate yung knowledge that the person has received from the Lord. Again, communication. The word here, yung salita na sinasabi dito, word of knowledge, word of wisdom, is the communication of the wisdom or knowledge that this person has received from the Lord. Kaya yung ibang translation, makikita nyo, utterance of knowledge, utterance of wisdom. So, kino-communicate. Yung may gift nito, kino-communicate niya yung wisdom and knowledge. Uunahan ko na po kayo. Hindi po natin i-discuss kung may pagkakaiba yung knowledge and wisdom dito. Bibigat lang po yung usapin natin. Masyado lang bibigat ang usapin natin kung, Pastor, may pagkakaiba ba yung word of knowledge at word of wisdom? Siguro po sa ibang mga discussion natin gagawin yan. So, let's treat this as one, word of wisdom and knowledge na sinasabi ni Apostol Pablo na ibinibigay ng Espiritu sa mga Kristiyano. Isipin natin, bakit ito yung una? Bakit ito yung pinakaunang minention ni Paul? Sa tingin nyo, bakit kaya ito yung pinakaunang nabanggit ni Pablo? Word of wisdom, word of knowledge. Ibig bang sabihin ito yung may significant kaysa sa iba? Ganun po ba yung ibig sabihin? Kaya nauna ang wisdom and knowledge, word of wisdom, word of knowledge, dahil ito ang may more significant than the other gifts? Hindi po. Madidefeat yung sinabi ni Paul sa una. Diba? Na lahat ng ito pantay-pantay. So hindi tatanggalin na natin agad yon. Aalisin na natin agad yung pananaw na kaya nauna ang wisdom and knowledge, word of wisdom and word of knowledge, kasi ito yung pinakamahalaga o pinaka-significant sa lahat ng gifts. Hindi po. Alisin po natin yan. Marahil, ito po yung ating pananaw dito, marahil, naunang sinabi ni Paul ang word of wisdom and word of knowledge. Kasi ito yung pinaka-talagang problema ng mga tiga-Korinto. Yung pananaw nila about wisdom and knowledge. Ano po ba yung tinalakay ni Pablo sa 1 Corinthians 1, 2? Yan. 1 Corinthians 1, chapter 1 and chapter 2. It is about knowledge and wisdom. Now, kaya siguro naging main example niya, main illustration niya,
is yung wisdom. Kasi may problem sa pananaw ng mga mananampalataya sa Korinto. Ito rin yung naging problema eh. Kaya sila pumupunta sa mga idol temples, yung mga nagpa-practice sila ng pagkain ng karne sa mga templo ng mga pagano. Bakit? Dahil according to their word of knowledge, okay lang gawin yan. No. So, kita nyo na, may problema talaga sila when it comes to understanding what knowledge and wisdom is. Godly knowledge, godly wisdom. Kaya siguro, marahil, inuna ito ni Paul kasi ito yung talagang may problem ang mga tiga-Korinto pagdating sa kanilang pananaw. Ang sabi ni Pablo din sa 1 Corinthians chapter 2, di ba? Hindi ako pumunta dito sa Korinto, hindi ako pumunta sa inyo ng may eloquence, galing sa pananalita at wisdom of the word, di ba? Wisdom of speech and eloquence, di ba? Madidefeat yung purpose ko, yung cross ni Kristo yung daladala ko. Hindi yung galing sa pananalita ang daladala ko, kundi ang krus ni Kristo ang daladala ko. Mawawala ng epekto, mawawala ng pagiging effective, hindi magiging epektibo yung aking pagpipreach ng cross kung nakabase ito sa galing ko sa pananalita, sa eloquence ng speech ko, sa wisdom of this world. Mawawalan saysay yung pinipreach ko. Kaya siguro, ito lamang po ay isa sa mga pananaw, marahil kaya nauna ang word of wisdom and word of knowledge na talakayin ng Apostol Pablo ay dahil dito nagkakaroon ng problema ang mga tiga-Korinto. So chapter 8 and then chapter 10, makikita din natin yan. And now in 12, binabanggit ni Paul unang-una sa lahat. And then in chapter 13, kukumpara yan sa love, di ba? Kumpara sa pag-ibig, kumbaga itatabi yan sa pag-ibig, yung knowledge, di ba? And so it will fade away. Yung knowledge, pagdating sa pag-ibig, love, it will never fail. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians 13. Iko-contrast siya with love. No. So, because of pride, nagkaroon sila ng maling pananaw about wisdom and knowledge. So, sa listahan ni Paul ng mga gifts na binanggit dito, nauna yung wisdom and knowledge. No? These are examples. These are just examples of the diverse variety of gifts that God's Spirit gives to His people. Ano ba yung word of wisdom and word of knowledge? No? It is a statement to the public. It is a statement made to the church, made to the worshiping community by the recipient. May tumatanggap ng word of knowledge. Galing saan? Galing sa Espiritu. Ang recipient, ang worshiping community. No? So, ang nakikinig yung worshiping community. Una muna syempre yung recipient, yung may gift ng word of wisdom and word of knowledge. And sasabihin niya to, sino naman ang magiging recipient? Ang magiging recipient naman yung church. Siya muna yung tatanggap ng word of wisdom and word of knowledge. Di ba? This is a spontaneous work of the Spirit. Holy Spirit ang mangungusap, kakausapin niya yung may gift of wisdom and knowledge, and then siya yung unang recipient, and then bilang recipient ng word galing sa Holy Spirit, wisdom and knowledge, word of wisdom and word of knowledge from the Spirit, bilang recipient, sa kanya naman sasabihin sa simbahan. No? So, probably, yung mga word of wisdom, yung word of knowledge, may kinalaman sa immediate needs of the church. Watch this carefully. May kinalaman sa mga immediate na pangangailangan. Pangkasalukuyan, yung mga urgent, immediate na pangangailangan ng church. No? So, hindi siya spontaneous from the Spirit ang nangyayari. So, these are not theoretical knowledge, yung galing sa teorya natin. It comes from the Spirit. Amen po ba? Na hindi ito galing sa teorya ng ating mga isipan, kung hindi ito ay galing sa
Espiritu. So, the Holy Spirit, watch this carefully, the Holy Spirit enables, through this gift, sa pamamagitan ng gift na ito, the Spirit enables the recipient of the word of knowledge, word of wisdom, to have deeper insight. Now, even in the scripture itself, may nire-reveal na scripture si Holy Spirit, nagkakaroon siya ng deeper insight. And ito yung sasabihin niya. Ito yung kanyang iwiwika. Now, ganyan po nangyayari yung word of wisdom and word of knowledge. So, nangungusap ang Espiritu doon sa mga pangangailangan natin, yung kailangan nating marinig bilang isang worshiping community. And ang tumatayo dito ay yung may kaloob ng word of wisdom and word of knowledge. Siya yung nagiging recipient ng sinasabi ng Espiritu at kanya naman tong ipapahayag sa buong simbahan. Word of wisdom, word of knowledge, nauna itong sabihin, hindi dahil ito yung pinaka-significant sa lahat ha, kung hindi, ito yung nakikitang need ni Paul na malaman ng mga tiga-Korinto. Kasi meron silang maling pananaw patungkol sa wisdom and knowledge. Now, kung meron kang ganitong kaloob ng Espiritu, may ini-impress si Lord. Whenever we gather together, may ini-impress si Lord ng mga salita para sa iyo. Naka-encounter na po ako ng ganitong kapatiran na meron talaga siyang ganitong gift ng word of wisdom and word of knowledge. Ini-impress ito ng Spirit. Sinasabi ito sa community, sa worshiping community. And I think even individually, kung tatanungin niyo ako, Pastor, pwede bang maging individual din yung pangungusap ng Holy Spirit? Again, di natin lilimitahan ito sa isang worshiping community. O pwede din sigurong individually magbigay ng word of wisdom, word of knowledge si Lord. Hindi ito hula ha. Iba po yung hula. Hindi po manghuhula ito. Amen? Ito po ay pangungusap ng Espiritu Santo sa may kaloob nito. And then yung may kaloob ng word of wisdom and word of knowledge, kanya namang sasabihin nito sa worshiping community or even individual Christian. Bibigyan niya ng deeper insight. Diba? Yun yung magkaroon ng mas malalim na pananaw patungkol sa salita ng Diyos. Nawa, dalangin ko, kung ito yung gift na ibinigay sa inyo ng Panginoon, kung ito yung kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos, ay nawa, kumilos tayo dito. Lumakad tayo dito sa kaloob na ito, mga kapatid. Hindi ibig sabihin nito mas espesyal ka kung meron kang word of wisdom, word of knowledge na gift, mas espesyal ka ba? Hindi. Kapatid, gamitin mo yan upang mapalakas mo ang kapwa mananampalataya. Amen? Gamitin natin yung mga gifts natin para mapalakas natin ang kapwa nating mananampalataya. Siguro hanggang dito muna tayo sa umagang ito. Tingnan natin kung meron pa akong maidadagdag bukas about this. Dagdagan natin itong ating shinare about word of wisdom and about word of knowledge. Ang punto lamang natin dito, mga kapatid, sa bawat kaloob na binigay sa atin ng Panginoon, makapag-build up tayo. Amen? Can you say amen? Yan lang naman makapag-build up tayo. Para sa benepisyo ito, for the benefit of all, itong gift na ito. Hindi ito para sumikat ka, mas special ka, mas magaling ka, hindi po. For the benefit of all. Para sa benepisyo ng lahat ito. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, patuloy mong i-reveal sa amin kung ano yung kaloob mo para sa amin, Lord. At sa lahat ng may mga gift na ganito, Lord, yung gift of knowledge and gift of wisdom, Lord, I pray for them right now. Panginoon, continue to reveal yourself. Holy Spirit, continue to speak to them and continue to speak your wisdom and knowledge, Lord, upang aming marinig ito, Panginoon o God, sa amin. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa pag-iingat. Salamat sa presensya. Thank you for your grace and thank you for your favor, Lord. And Holy Spirit, again, we thank you for your power. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoon. Let it manifest, Lord. Dalangin ko, let your power manifest upon us. Pwede po ba nating sabihin sabay-sabay ito? Lord, Holy Spirit, may your power
manifest in my body. May your power manifest in my mind. May your power manifest in my heart. May your power manifest in my spirit, Lord. Manifest your power. Say it with me right now. Manifest your power in me, Lord. Manifest your power in me. In Jesus' name. Hallelujah. Panginoon, may mga kapatid kami na patuloy na lumalaban sa cancer, patuloy na lumalaban, Panginoon, sa sakit at karamdaman. Lord, manifest your power. Manifest your power in our physical body. Mga cancer warriors namin, manifest your power, Lord. Kay Sister Digna Mangonon, kay Sister Almira Madera, kay Sister Karina Aguilar, kay Sister Lori Solinap, kay Sister Lucy, Brother Edwin Manalo, Sister Melody Romero, Sister Josephine Silverio, Rolly De La Rosa, Sister Cristina Villarreal. Manifest your power, Lord. Manifest, Lord. Manifest your power upon us, Lord, in Jesus' name. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Kung paano ka kumilos kay Sister Jane, Sister Christina na Nazareno, Sister Nida, Brother Terso Bacani, Tatalito. Kung paano ka kumilos sa kanila at pinagaling sila, Panginoon. Dalangin ko, Lord, mag-manifest din yung power mo sa nakikipaglaban sa cancer. Sa nagte-therapy ngayon, sa nagda-dialysis ngayon, Brother Rani, Brother Ed, Brother Rick, Makapinlak. Lord, sa lahat ng mga nagda-dialysis na mga patients, let your power manifest in Jesus' name. Holy Spirit, manifest your power in their bodies, Lord. Makayanan at makarecover ang kanilang katawan every time na nagda-dialysis. Makayanan nila ito at mag-recover ng patuloy yung kanilang katawan. In Jesus' name, we pray for their healing, Lord. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. May mga kapatid kami hindi makagalaw ng maayos ang kanilang kamay, ang kanilang mga paa, hindi makalakad ng maayos. May mga bahagi ng katawan na masakit, may pain because of gout, arthritis, because of stroke. Let your power manifest upon Pastor Mars, Pastora Nini, Lord, Brother Ed, at sa lahat ng mga may problema, Panginoon, O God, sa kanilang physical body, Brother Gabby, Kokal. Lord, let your power manifest upon them. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Hallelujah. Let your power manifest upon us, Lord. Kailangan namin, sabihin nating lahat, Lord, kailangan ko ng kapangyarihan mo. Hallelujah. With all your heart. Yung talagang desperate ka for the power of God. Sabihin mo, with all desperation, Lord, kailangan ko ng kapangyarihan mo, Panginoon. Kailangan ko, Panginoon, ng kapangyarihan mo. Nakikita mo ang sitwasyon ko. Nakikita mo ang pangangatawan ko, Panginoon. Kailangan ko ng kapangyarihan mo, Panginoon. May mga ubo, sipon, trangkaso, lagnat. Lord, kailangan namin ng kapangyarihan mo. In Jesus' name. Mentally, emotionally, Lord, kailangan namin ng kapangyarihan mo. Lord, sa aming isip, negative thoughts, mga negative feelings, Lord, mga doubt, mga fear, anxieties, worries. Kailangan namin ng kapangyarihan mo, Panginoon. We need your power, Lord. Kailangan namin ng kapangyarihan mo. Manifest your power upon us, Lord. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa umagang ito that your power will made manifest in our lives. Mamumuhay kami. Sino dito mamumuhay sa kapangyarihan ng Diyos? Magsabi ka ng Amen. Hallelujah. Mamumuhay kami sa kapangyarihan mo. Lalakad kami sa kapangyarihan mo, Panginoon. At kami, Panginoon, O God, ay lalago sa kapangyarihan mo, Panginoon. At mamumuhay kami sa kapayapaan, sa shalom. May the shalom of the Lord be upon you. I'm declaring shalom in your life right now. May the shalom of God be upon you. In Jesus' name. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. We give you all the glory, all the honor, and all the praises, Lord. In Jesus' name we pray, sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin sa umagang ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. Amen and Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, itutuloy natin ito bukas. Marami pa tayong matututunan dito. Amen. Si Lord, isa sa mga nasabi ko kanina about the supernatural and natural, dapat sa tingin ko po maalis yung dualistic na pag-iisip natin tungkol dyan. Si Lord, kumikilos siya naturally
And the Lord moves supernaturally as well. No, hindi kailangan ng distinction na natural at supernatural yung pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mamayang gabi po, meron tayong midweek service. Pwede tayong dumalo dito sa church or pwede tayong sumama online. Ayan, kung may prayer request kayo, paki-post nyo na lang yung inyong mga prayer requests at ipapanalangin natin ito. Mamayang gabi po yan, alas 7. Samahan nyo po, magsama-sama tayo. Ayan, magkakasama tayo. Makinig sa salita ng Diyos, manalangin, magputi sa Kanya. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magkita-kita tayo muli bukas. Ganito din pong oras, alas 6 ng umaga para sa ating daily breakthrough broadcast. God bless you and have a wonderful Wednesday ahead of us. God bless po sa bawat isa.